Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa and sa lahat po naman narito po ngayon, welcome po sa channel po natin, no? And sa ngayon guys, no, nasa Sagittarius na po tayo mula November 23 hanggang December 21 and ito po isang reading po siya pero magbigay din po ako ng dagdag kaalaman po or information po about sa Sagittarius, no? And alam niyo guys, no, na siguro na anuhan na po ninyo ako na mahilig po ako or lahat po ng mga ko ay naka-base din po ako sa numerology and ang ating is more on mas naniniwala po ako sa petsa kasi ang lahat po ng mga bagay na nangyayari po dito sa mundo is more meron po siyang pwede po nating i-encode or pwede po nating basahin siya via code. And ito yung mga numerology, no? So, ang Sagittarius po, kayo po is nasa pangsyam. You are in the 9th house ng buong zodiac. Mula Aries po hanggang sa inyo is 9th. So, sabihin po natin nasa 9th house po kayo ng lahat po ng zodiac. And ang 9, no? Sabihin po natin na ang 9, no? Nasa 9 kayo, nasa kaya makikita po natin na ang bawat isa sa atin, meron kayong tinatawag po na subject kung minsan po tumataas po kayo, minsan po maraming blessing, maraming meron ding iba po na nun is medyo pababa po siya, or sabihin po natin na ang mundo talaga natin is umiikot. So the same thing din po sa life po natin. Ang mga pagsubok na yan guys is lagi nang nandidiyan. Nasa sa inyo yun kung paano po kayo mag-swim through, kung halimbawa nga po talaga pong mahirap siya, pero kung talagang hindi po kayo gawan po ninyo ng paraan, malulusatan po natin ang lahat po ng mga bagay na yan, no? And sa ngayon po, no, sisabihin po natin na ang Sagittarius is nasa 9th house, din idagdag po ninyo yung 2025 is gonna be 9, so 9 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 18. The same thing with 9, no? So, eto siguro hindi nyo nakikita, no? Okay. So, ang 9 po, guys, no, ang 9 is a 9th house, idagdag mo po yung 2025, mag-i-equal din po siya sa 9. Papaliwanag ko sa iyo yung 9 mamaya kung ano po yun, no? And, ang lahat po ng Sagittarius, no, funny kasi ngayon ko lang po talaga nalaman na iba pala yung expect natin sa bawat zodiac and attached po siya sa lahat po ng tarot card or major arcana po ng tarot card. And sa inyo guys is temperance, no? Ito po ang naka-attach po sa tinatawag po nating Sagittarius. So, ngayon po, kung titingnan po ninyo, ang Sagittarius po actually is fire. But actually here, no, ang nasa paikot po, kung titingnan mo ang energy na to, so makikita ninyo na isang anghel, kaso lang ang pakpak po niya is puti, no? Ibig sabihin, ito yung ito yung passion mo, symbol po ng color, symbol po ng fire. So ang pakpak kasi is like symbol po kung saan kayo gustong pumunta, no? Parang ang pakpak is ginagamit is just like a vehicle, no? Parang kung gusto mong pumunta doon is makakarating ka through your wings, no? Or gusto mong umakyat, bababa, no, kahit saan mong gustong pumunta. Yan po ang symbolize po ng wings. And ang wings din is like an air, no? And pero ang Sagittarius is po sila is they are fire element, no? Pero kung titingnan mo dito guys, no, this angel is holding a cup, no? So kayo po yung tinatawag po namin na kayo po kasi yung pinakamatanda sa lahat po ng fire element. And makikita po ninyo dito guys na para kabagang although isa ka pong fire pero kaya mong humawak po ng water. So ibig sabihin more on nasa sa iyo po ang lahat po ng klase po ng elemento, which is air, fire, kasi fire ka na nga po you are a fire, and then air, and then water, and then earth, kasi yung isang paa kasi ng anghel is nasa lupa and ang kabila po is nasa tubig, and may hawak po ikaw na cups, no? So ibig sabihin po it's a balance, no, between things right and wrong. O kumbaga sa akin, kung sakasakali po ang Sagittarius is nasa isang sitwasyon po na kung saan nahihirapan mo siya, ang kailangan mo lang talaga po is ibabalanse po ang iyong sitwasyon and then maka go through ka, no? Sa ngayon guys, no, kaya nga po parang sa akin napaka kung titingnan po natin, no,
as I said, no, wala naman talagang maswerte, wala talagang maswerte ang isang maswerte ang isang zodiac sign, si ganito, si ganyan, sa ganyan, and mas mayaman po si ganito, mas mayaman. May mga tao lang talaga na naturally po talagang parang easy po sa kanila yon, pero hindi yun ibig sabihin po na isang element lang po ang hawak nila. Etong Sagittarius is malakas po talaga sana ito, no? Kasi nga po, parang kayo po talaga ang nagbabalance. Kaya lang, kung ididirekta mo talaga ang Sagittarius, is just like, ang gamit po nila is pana. No, pana po talaga, no? So, masasabi ko talaga po na kahit anong mangyari, you are also a warrior, no? Spiritual warrior. But then, more on, masabi ko sa inyo na you are most of Sagittarius is a healer, no? Kasi kayo po kasi yung dapat po magbabalanse, katulad din po ng Scorpio. Scorpio is also may healing property po ang Scorpio. The same thing with Sagittarius, no? Kayo po ang apoy na pwedeng humawak po ng tubig, no? And parang sa akin, no, napakalalim pala ng ating pagkatao kung aalamin po natin. And etong anghel is magrepresent po ito na isa ka pong ancient beings. Hindi ka po talaga taga dito, kundi taga ibang planeta ka na when ginawa itong mundo na to, so nagiging ikaw po ang supposed to be na mag-a-adjust po sa bawat elemento nitong lugar na to, no? But you know, nung naging tao ka siguro, I think nahihirapan ka rin mag-balance sa sarili mo. And sa akin po guys, no, marami pa akong kakilalang Sagittarius, and in fact, ang last ko pong kasama is Sagittarius, no, and hindi po niya nakayanan yung pagsubok po, no, hindi talaga niya nakayanan at umalis po siya sa grupo namin, no, leaving me and na lahat po is lahat po ng kasama ko, gabay ko, lahat po ng elemental na inaalagaan ko, sinaktan po niya lahat, no. Ito yung worst scenario po ng isang Sagittarius kung hindi po niya makakayanan po ang kanyang emosyon, no, ang kanyang kasi kapag tinalo ka po ng emotion mo, so talo ka po ng tubig na hawak mo. Ito yung pinaka matinding po ng Sagittarius, but hindi ko inaano yun, like I said, no, parang sanay na po ako sa lahat po ng mga pagsubok, and sa akin, hindi ko na po biniblame po ang isang tao kung bakit ginagawa po niya ang ganito. May mga tao talaga na hindi kinakaya yung mga pagsubok, no? It's okay, no? And minsan alam ko din na deep inside talaga pong gusto niyang bumalik kasi wala naman na po siyang mapupuntahan. And sa ngayon nga lang po is like, kaya lang po nagtataka ko, ba't po niya ginawa yun talaga, no? And hindi ito sa lahat ng Sagittarius, nagbibigay lang po ako sa inyo ng example, na kapag hindi mo nakayanan ang energy mo, talaga pong matatalo ka, hindi mo nakakayanan kung anong hawak mo. Ibig sabihin, like I said, ang Sagittarius po is malakas po sa spiritual. Naturally gifted po kayo talaga. Kayo po talaga ang hindi taga dito. Bumaba po kayo dito sa lupa. Kahit ano pa. I know guys, mahirap siyang paniwalaan. Pero kayo po ang galing po sa Lemuria, galing po sa tinatawag po nating sun, no, which is anak po kayo ng araw. Then anak din po kayo ng tubig na pinaghalo, no. Kayo po yung Sagittarius mula sa tubig, no, which is mga mermaids po siya mula po sa buwan, and then galing po kayo, ang ama ninyo is galing sa araw, ang ina ninyo is galing sa tubig. So kayo na po yung mga siblings ngayon, which is also parang tinatawag kong hybrid. Pwedeng humawak ng tubig, pwedeng humawak po ng apoy, no. And later on siguro mas makikilala pa ninyo ang mga sasabihin ko, mas mamaintindihan pa niyo kasi alam ko talagang mahirap siyang intindihin, no. We are not just human beings, no. Etong katawan po natin, we become human kapag nandito na po tayo. But ang espiritu po natin hindi po talaga taga dito, no. Alright, sa lahat po ng Sagittarius dyan, no, tingnan po natin kung ano nangyari sa inyo.
Sagittarius po, no? Ama, bigyan mo po ako ng kaliwanagan sa aking kaisipan. Alisin mo po sa akin ang lahat ng agam-agam. Bigyan mo po ito ng kalinawan sa akong una-una. Daghang kayong salamat, Amahan ko. Alright, sa ngayon po, the moon, tapusin ko lang po muna. Ito yung tinatawag po natin na conscious mind. This is a subconscious mind. This is what happened right now. Ito yung in the past mo, and then ito naman yung parating sa'yo, and ito yung mga susunod pang parating na mga buwan. Okay, gumamit po ako ng Celtic Cross, no? And tingnan natin, pwede nating i-clarify kung talagang hindi pa po klaro ang ating ano. Okay, sa ngayon po guys, no, may makita po ako na, no, sa ngayon may workout po kayo. Okay, sa lahat po ng Sagittarius dyan, no, shoutout po sa inyo. Sa inyo guys, no, alam kong busy po kayo ngayon. Marami po kayong ginagawa in about money. Congratulations po, no. Gusto ko talaga yung mga tao po na talaga pong nag-i-aim. Ginagawa po nila yung dapat nilang gawin para makuha po nila yung gusto nila. And, subconscious, no, hindi mo pa ito alam, parating pa po, no. Ito po yung travel, kaso lang po sa ngayon parang meron po ikaw travel, and nasa sa iyo yun kung pupunta ka o hindi, kaso lang para kasing nag-aalanganin ka. So pwedeng sabihin po natin dito na parang hindi mo siya tinatanggap, parang tinitingnan mo muna, binabalanse mo po siya kung okay, aalis ka po ba o hindi, kasi po ang iniisip mo po is like baka nga po, no, mauubusan ka ng budget, no. Okay, in the past you are very happy few days ago, no, or hanggang now actually, and pwedeng sabihin po natin na moon is about work, no. Pwedeng sabihin po natin na meron kang iniisip, meron ka pong wino-workout, and pwede po itong nasa ibang bansa ka, and iniisip mo dito sa Pilipinas, no. Ito po yung tinatawag natin na hindrance, so sabihin po natin na sagabal, or ito yung parang obstacle po sa kung anong etong the moon kasi hindi ko siya masyadong madidepict as a good sign, pero ang moon kasi magsasabi po siya na parang inaano po natin na illusion lang, yung hindi pa siya klaro. Meron tayong idea na nakukuha sa mind po natin but hindi pa siya clear. And ang nakakasagabal po doon is yung sinatawag po natin kapitbahay or malapit po sa atin or doon po sa atin. So ibig sabihin yan, sabihin po natin na nagtatrabaho ka po, nasa ibang lugar ka po, no? And then tinitingnan mo po siya kung ano nangyari doon sa inyo, kung ano pa po yung ano, and marami ka sanang gustong gawin, parang uuwi ka, kaso lang sa ngayon nga po is alanganin. Alanganin po ang biyahe mo, kung sakasakaling galing ka po sa ibang bansa. Kung isusunod-sunod ko po ito, sa ngayon po kasi, gusto kang umuwi, kaso lang alanganin ka nga, no? You are not stable pa, you're not financially stable, and siguro nga, whether way magpatuloy ang kontrata or trabaho mo, alanganin ka din po, no? Ito naman po sa inyo guys na may work, parang iniisip mo kasi na siguro mag-e-end po ako ng kontrata, or pwedeng sabihin po natin na siguro maglilipat po ako ng ibang lugar, or maghahanap ka po ng ibang mas malaki po na opportunity. And kung sakasakali naman po na business, no, meron wino-workout na business, sa ngayon kasi wala ka pang kapital, no, ito yung talaga pong ano ka, no, mainit talaga ang ulo mo, or talaga pong iniisip mo kung paano ka po magkakaroon po ng pera, no. Dito yun. And sakasakali, if you are working, you're not satisfied with your work, parang gusto mo talaga pong mag-venture po ng ibang lugar para po matingnan mo kung mas malaki ba ang kinikita doon. And sumunod dito is like meron kang balita, or meron ka po, o naghihintay ka po ng news about po sa pera, about sa person po na parating sa iyo, makakatulong sa iyo financially, but so far po talaga is no. Ang susunod niyan is no. And dito naman po sa susunod is like sacrifice, delay. Makikita ko talaga na hanggang sa ngayon po talaga is you are broke. Good news. Guys, sa lahat ng Sagittarius, alright? Now, ang nakikita ko talaga dito kung bakit kayo walang pera hanggang ngayon, or wala kayong pera sa kasalukuyan, dahil po ito kasi, unang-una kasi, ang nararamdaman mo kasi is dissatisfied. Hindi ka po masaya.
Okay? Hindi ka po masaya sa trabaho mo. Parang may kulang. And as in parang gusto mong bumitaw. And but then at that time po wala po kasi ikaw klaro na destination kung ano ang gusto mong gawin kung ayaw mo na sa trabahong to. And ngayon po talaga pong nahihirapan ka, as in ang nakakaano kasi sa atin, no, guys, no, ang gusto ko nang idagdag sa inyo Sagittarius is like, kapag kasi mainit ang ulo mo, no, kapag meron kang mga bagay na hindi mo nakukuha, and pagsasabayan mo kasi ng init ng ulo mo, lalo po bagay ikaw mahihirapan. Kasi po dito talaga mag-i-end po siya talaga sa wala kang pera. But hindi naman siya talaga totally wala, no. Ito yung na parang hanggang ngayon po ang mo baga yung sa isip mo kasi parang wala kang sariling bahay. Iniisip mo na yung ngayon, wala kang sariling bahay, nasa labas ka, wala ka pang pera, no? Kung sakasakali pong babagyuhin ka, parang you have nowhere to go, no? Ito kasi yung trabaho ka lang po kasi ng trabaho, pero hindi mo kasi iniisip kung bakit ka nagtatrabaho. Yung kulang ka, dito kasi kulang ka sa optimism, kulang ka po sa desire, kulang ka po sa saya, kulang ka po sa Although may trabaho ka, sa ngayon po nagtatrabaho ka, but for what? Bakit mo siya tinatrabaho? Bakit mo siya ginagawa? Kasi kung alam mo kasi guys kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, and then continuous po yan. Kahit po ano pang balakid po meron ka. Kasi alam mo kung bakit? Alam mo kasi hindi ba niyo napapansin guys na kapag nawalan ka ng gana ng isang bagay, kasi hindi mo nakikita at the end na makukuha mo? Pero kung sigurado ka talaga na makukuha mo, talagang magpupursige ka. Day and night, walang tigil. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo na kung if you are not satisfied with something that you have right now, kung hindi ka satisfied niyan, and then you have to find a way why. Bakit hindi ka satisfied niyan? Ang mundo kasi natin, guys, ngayon masyado po siyang magulo. Masyado pong maingay po talaga sa labas. Kaya huwag kayong makinig sa lahat po ng mga social media. Huwag na po kayong mag-monitor kung anong nangyayari sa labas. I-monitor ninyo kung nasan na kayo. Nasan na yung isip mo, nasan ka na, ano ang ginagawa mo. No? Kasi sabihin ko sa inyo, you have a good, etong kasalikuyan na to, you have a good opportunity. Kaya lang po, nawalan ka po ng giya, nawalan ka po ng guide, nawalan ka po ng parang biglaan po ang pangyari pong parang ayaw mo na. No? And then, after that, dahil iniisip mo, konti lang pera, pero hindi ka naman po naghahanap ng paraan. Hindi ka naman po gumagawa ng paraan kung bakit ganito. Ang mo lang is like, nalilito lang talaga utak mo. No? Hindi mo kayang hawakan utak mo. Hindi mo kayang hawakan, no? Parang nagagalit ka na lang na ganito ngayon. Pero hindi mo iniisip ang mga ginagawa mo. No, kung bakit ganito, bakit ganito. Kasi you have a good life here, supposed to be. In the past, you have money, very optimistic, may trabaho ka po. Kaya lang po nang umuwi ka dito sa Pilipinas, nawala po yung lahat. And gusto mo man pong bumalik, hindi na maaaring mangyari kahit ano pang gawin mo. Alright? Kasi unang-una po kasi parang parang kumbaga sa akin, nagkaroon ka ng problema sa emotion mo, nagkaroon ka po ng di mo na kayang anuhan, basta bigla ka na lang pong, lahat na lang po wala, lahat na wala. Kasi ito kasing cups, no, Four of Cups, delikado ito guys, no. Alam niyo parang nakakaramdam po kayo ng yung dissatisfied. Lahat po yan apektado. Mabuti pa nga yung energy po na alam mo yung energy po na galit ka galit ka. Kasi pagkatapos ng galit mo, okay. But then, you have to sit down. Bakit ka ba nagagalit? Ba't ka nagagalit? Bakit nga nagkakaroon ng ganito? Para po kahit paano po, makonfirm mo sa sarili mo na, kasi ang trabahong yan hindi na pwede sa akin kasi gusto ko na pong mag-venture po ng iba, and then siguro maybe this one i-move mo. So hindi gulo ang aabot sa utak mo, hindi siya gulo kasi meron kang plano kung paano mo siya gagawin. You're expecting na lahat po paano darating sa iyo kung actually galit ka.
galit ka, magulong utak mo, no? Magulong utak mo. Instead na anuhin mo sa sarili mo. Kasi hindi lahat kasi nadadala sa lambuno ba? No, hindi lahat kasi nadadala sa suntukan. Hindi lahat nadadala yan sa magandang pag-iisip, magandang pagpaplano. Kung galit ka, fine. Magalit ka in one day. Then after that, sit down. Kailangan mong harapin yung galit mo. Ba't ka ba talaga nagagalit? Ba't magulo ang utak mo? I-check mo yan. No? I-check niyo yan. And then, dito naman po, meron po kayong news. Naghahantay po kayo ng balita about sa work. Kasi ito po kaya. Kaso lang po, lahat po siya negative. See? Mabigat siya. Mabigat. May nagpapadala ng bigat sa'yo. And then, makita po natin na parang sa ngayon, is like, kinakaya mo na rin. Parang, okay, ganito na yung buhay ko. Okay po, may sacrifice ka, okay lang. Kaya lang po talagang patuloy po ito kapag hindi po kayo magbago po, no? Hindi kayo magmuni-muni ba? Kung hindi kayo yung tinatawag natin hey, wake up! No? Ano ba nangyari sa buhay ko? Ba't ako nagkakaganito? No, Sagittarius po, no, napakalakas po ninyo guys, no. Huwag lang kayo padala sa emosyon nyo. Huwag kang padadala sa emotion mo na magulo ang utak mo. You have to set down kasi ang Sagittarius kasi is fire. No, kapag nahanginan po 'yan, anong nangyari sa apoy? Oh, 'di ba? No, ang hangin po is like dito sa mind po natin, no. Hindi naman yung mahangin yung utak mo, kundi yung baga magulo utak mo. No, 'di ba? Parang binabagyo yung utak mo. O di anong mangyayari sa apoy? O 'di ba? Nagkalat-kalat ka na. O nagkalat ka na. O yung pera, yung kawalan mo ng pera, lalo lugod na wala lahat. Lalo lugod na wala lahat sa iyo. 'Di ba? It's actually sorry Sagittarius sa lahat pa naman nandito sa akin, no. I just have to say ayaw ko po talagang smooth kayo, no. Sana po nagigits na po ninyo ako ngayon na lahat is everything is in the mind, no. And eto po yung nakikita ko sa inyo guys, may pera kayo. Anong nangyari, no? Anong nangyari? Hindi ba kayo natutong magpasalamat? Hindi ba kayo natutong mag-appreciate kung anong meron kayo? But then sasabihin ko sa inyo guys, despite pa sa nangyari sa inyo ngayon, meron pang natira kayo. So, gusto ba niyo bumangon? Tingnan natin guys, no, kung ano. Kung gusto niyo bumangon guys, wala yan sa kung anong meron ka. Wala yan sa pera mo, nawala, no. At least you know that you are in the bottom. Ayun kasi ang pinakamahalaga eh. You know where you are. Kasi kung hindi mo alam kung nasan ka, paano ka makakarating doon? Hindi mo rin alam kung saan ka patungo. Ano ba talagang gusto mo sa buhay? Ano ba? 5 years from now, gusto mo bang yung kawalan mo ngayon magti-triple sa 5 taon? Di kaya aabot ng 5 taon, guys. Kasi pataas ang pataas po yung bilihin ngayon. Kailangan ang kita mo, dodoble, titriple. Kasi yung yung bilihin po natin, pataas po ng pataas. Ang kakailangan ng tao, pataas po ng pataas. So where are you? Nasaan ka? Nasaan ka ngayon? No? And I think kahit gaano ka pa katanda, Sagittarius, no, ang para sa akin is like, ano po kayo? Yung wala yan sa edad, wala yan sa estado. Nasa tamang pag-iisip lang po. Nasa tamang diskarte po. No? Marami na akong pasyente dito na lagi nilang sinasabi sa akin, tinatanong kong, sino bang may gawa nito sa akin? Sabi may gawa nito sa akin. I said, that is not your job, that is my job, no? So ang job mo lang talaga is magpunta ka dito, magpagamot ka, magpagaling ka, uminom ka ng gamot, ganito, then be happy. Wala kang obligasyon diyan, akin 'yan. Hindi mo na nga kaya yung sakit mo, yung kapag gumagawa sa iyo. Di po ba? No, obvious ba 'yun? No, sa kasalukuyan kapag may sakit ka, sa kasalukuyan pag wala kang pera, walang pera, hindi din pera ang magiging sagot diyan. Trust me. May pera ka, no? Hindi mo lang siya na-appreciate. Hindi mo lang naanuhan yung value kung anong meron ka. Hindi mo binigyan ng halaga kung ano ka, kung sino ka, kung ano po nagagawa mo. Kasi iniisip mo, lahat ng mga tao sa paikot mo, susundin ang gusto mo. No, it's not gonna be that way. Kailangan mong matuto ngayon na kontrolin kung anong emosyon meron ka po. Okay? No, sana walang magalit, no?
Sana wala magalit sa inyo. Sagittarius po, ang Sagittarius at saka ang Gemini, match po sila. Sa totoo lang. Magandang match po ang Gemini at saka ang Sagittarius, no? Pag ang kasama mo, isang Gemini, ano kayo? Dalawa po kayo. Kung dalawa kayong may tupak sa ulo, okay, dalawa kayong mag-aapoy talaga kung tutusin lang. Anyway, dagdagan ko pa ulit, no? 3 na lang po. Meron bang pag-asa? Meron bang pag-asang Sagittarius na makabawi, makabangon? Ano ba, magagalit pa sila sa akin? Ano ba, cards? Bigyan mo ako ng hint kung ano ang gagawin po ng Sagittarius. Okay. Sa akin ngayon, ang pinakasentro ng card mo, Sagittarius, Magician. Ang Magician na to is a very good card. Ibig sabihin nito, nasa sa iyo lahat. Nasa sa iyo lahat ang capacity to do. Nasa sa iyo ang cups, nasa infinity, kaya mo itong gawin lahat-lahat po. Okay? Kaso lang, ang emotion mo, kontrolin mo. Kasi kung magpapadala ka po ng lungkot, magpapadala ka po ng parang iniisip mo na talunan ka, iniisip mo na ganito ka, iyon po ang mangyayari sa iyo. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat guys na may tangan, sa lahat guys na malakas po sa spiritual, no, magiging alert kayo sa kung anong nararamdaman nyo. Kasi kung anong nararamdaman nyo, yun ang ibibigay sa iyo. Alright? Iyan po ang pinakamasaklap na dapat po niyong ingatan, Sagittarius. Kasi kung anong meron ka, halimbawa, meron ka pong natural gifted ka, para kang align ka po or parehas lang kayo ng energy ng Diyos Ama. And then lahat ng iisipin mo, lahat ng nararamdaman mo, ibibigay sa iyo agad yun. Agad-agad. No? Kaya ingatan ninyo po guys kung ano po ang nararamdaman nyo. If you want to be successful, if you want to be happy, then be happy. Magiging sa iyo yan. Meron kang something, then isipin mo na nasa sa iyo na. Huwag kang padadala po ng emotion mo. Kasi emotion mo ang magdadala sa iyo sa kawalan. Alright guys, thank you very much po.